Halos 300 litro ng langis ang tumagas sa creek sa Payatas, Quezon City. Nanggaling po yan sa oil tanker na tumagilid kanina. Ang mga residente roon mahigpit ngayong pinagbabawalang magluto at manigarilyo dahil sa panganib na dala ng tumagas na langis. Live mula sa Payatas Road sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Sa ngayon, Jessica, bukas na itong Payatas Road na ilang oras din isinara kanina matapos nga yung aksidenteng kinasasangkutan ng isang tanker matapos kang tumapon yung laman nito. Sa kuha ng CCTV na ito ng Barangay Payatas, makikita pa ang ilang tauhan ng hauling company na naglalabas-masok sa compound. Hindi batid ang paparating na oil tanker na nawala ng preno. Kadalasan daw puno ang harap ng compound, pero noong mga oras na yon, nakabrake ang mga tauhan nito. Maya-maya lang, makikita na ang oil tanker ng Jeffer na bumangga sa bakal na gate at pumasok sa loob ng compound. Agad itong tumagilid. Mabilis namang nakatalon palabas ang driver at pahinante ng tanker. Bit-bit nila ang fire extinguisher. May lumiyab daw kasi sa likurang bahagi ng tanker, pero agad itong napatay ng driver. Matapos ang 10 minuto, tumagilid at halos tumaob ang tanker. Ang laman nitong kerosene, diesel at gasolina, bumulwak. 300 litro ang tinatayang tumapon bago nasipsip ng isa pang tanker ang karamihan sa laman nito. Binomba naman ng kemikal ng mga rumisponting bumbero ang tumapong gasolina para hindi ito lumiyab. Pero pinagbawalan pa rin ng mga osisero at mga residenteng malapit sa pinangyari na aksidente na magsindi ng sigarilyo at lutuan. Sinisikap po na matakpan po ng aqueous film forming po yung chemical po na gagamitin po dito para mapaibabaw po natin chemical line para hindi po pwedeng sumiklab po yung mga tumapon po dyan sa creek. Ayon sa driver, hindi kumagat ang preno sa pababang bahagi ng kalsada kaya ibinangga na lang niya sa gate para maiwas sa ibang sasakyan. Nung pag-iwas ko po, wala na yung preno. Niwasan ko lang yung 2 tricycle. Pero wala ka ng preno? Wala na po, ma'am. Kailan mo nalaman wala kang preno? Nakikita naman sa gauge po, ma'am, ng hangin. 2 sibilyan na nasa harap ng compound ng bahagyang nasugatan sa aksidente. Ayon sa kapitan ng barangay, madalas ang aksidente dito dahil palusong at paliko ang bahaging ito ng Payatas Road. Namatay dito na mga 8 yata yung namatay dito. Oo. Sinagasaan yung mga tricycle, talagang sinuro. Namatay 8 rito. Marami mga truck talaga malalaki yung na-aksidente rito. Yes, mga truck na even mga maliliit, jeep, ganun din nangyayari. Kasi yung terrain nga nung karsada talagang pagdating kasi doon matuli ng sasakyan eh. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya naman, Jessica, nakikiusap yung mga opisyal ng barangay dito na maglagay sana yung MMDA o kaya yung DPWH ng mga warning signs lalo na dito sa may simula ng pababang kalsada para naman mabigyan ng babala yung mga dumadaan dito na delikado yung bahaging ito ng Payatas Road. Jessica? Alam mo, Rafi, yun nga, naintindihan natin, aksidente yan. Diba? Aksidente, kaya nga aksidente. Kaya lang, bakit naman nangyayari yung ganyang mga bagay? Na medyo mahirap yung maintindihan eh. Tanker, tumagilid, tumagas, ngayon delikado sa buong lugar, di ba? Dalawa yan, Jessica, lagi pagka may aksidente, mechanical or human error. Yung nangyari dito kanina ay nawala ng preno yung tanker. Yun yung pinagsimulan nitong aksidente. Pero malaking factor yung kalsada dito, Jessica, na palusong ito, pababa at medyo paliko-liko yung kalsada. Pero kung maayos naman yung tanker ay hindi magkakaproblema at kakayanin niya yung kanyang load at yung degree ng gradients itong kalsadang ito. Hindi sana magkakaproblema pare. Alam naman natin na Jessica na kapag may mga private tankers na hindi talaga na maintain, takaw aksidente talaga yung mangyayari, Jessica. Okay, at sa tono ng pananalita ng mga na-interview mo, parang medyo madalas na may aksidente sa lugar na yan dahil doon nga sa structure ng kalsada, no, na paliko-liko. Ang tanong, bakit kailangan mangyari ito? Maswerte, walang nagluluto nung time na na sumabog yung dala-dala nitong gasolina o kerosene, no? Dahil pag nagkataon na mas malaking aksidente ito, Rafi. Oo, Jessica, at maswerte rin na hindi ganun kalaga kabilis yung truck nung bumangga ito dun sa gate ng hauling company kung saan ito sumadsad. Kaya dahan-dahan lang yung pagtagilid nito. At naroon na yung mga opisyal ng barangay at iba pang mga first responders nung tuluyan itong tumagilid at talagang halos tumaob at doon na tumapon yung gasolina at paparating na rin yung mga Bureau of Fire Protection na personnel
At maswerte nga talaga na dalawa lang yung minor na injuries dito. At kadalasan daw sa bahaging yun ng gate, Jessica, ay tumatambay yung mga tauhan ng hauling company pero break nila nung mga oras na bumangga yung truck. Kaya't maswerte nga na hindi sila tinamaan. Pero ayon nga dun sa kapitan ng barangay, talagang madalas yung mga aksidente rito. Hindi lang malalaking truck na talagang yun ang laging dumadaan dito, kundi mga jeep at mga tricycle dahil nga sa nature ng kalsada. So ang solusyon daw talaga lang dito ay either maglagay, di naman pwede maglagay ng speed bump, Jessica, dahil national highway ito. So talagang warning sign lamang daw na makikita ng lahat ang dapat ilagay dito, Okay, Jessica. so swerte pa tayo sa ngayon dahil ganito lang ang inabot. Pero sana ito na ang huling ganitong insidente sa lugar na yan. Tinatawagan natin yung mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.